Dalawa ng magkahiwalay na insidente ng pagtakas matapos magpakarga ng gas ang naitatala. Isa sa Bacolod at isa sa Quezon City. Unahin natin ang nahulikam na gas and run sa lungsod Quezon na pahirapan pa rin maresolba ng pulisya dahil sa nakatakip na plaka. Nakikiusap na ang gas boy na sumuko na ang nagpa-full tank dahil ikakaltas sa kanyang sahod ang tinakasang 5,000 pisong bayad. Nakatutok si James Agustin. Makikita sa CCTV ang pagdating ng isang multipurpose vehicle sa gasolinahang ito sa southbound lane ng EDSA sa Quezon City mag-alauna na madaling araw noong linggo. Nilapitan siya ng pampatendan. Bahagyang nagbukas ng pinto ang driver. Doon na kinargahan ng diesel ang sasakyan. Nang matapos, bigla na lang umalis ang motorista. Sinubukan pa siyang pahintuin ng pampatendan at kinalampag ang bintana ng sasakyan. Sa isang kuha ng CCTV, makikita na dire-diretso sa EDSA ang motorista. Ayon sa 22 anyos sa pampatendan, nang dumating ang motorista, agad siyang tinanong kung may diesel sila. Nilapitan ko na po si customer and sabi niya po, diesel daw po, full tank. Nag-double check po ako kay customer, product batch po. Okay naman daw po, nagsenyas lang po sa akin ng okay. Ngayon po, kinargaan ko na po hanggang sa pagmatik na po. Sinara ko na po yung gas tank ni sir. Pagkasara ko po, bigla na lang po tumakbo si customer. Nakiangkas pa raw siya sa isang nakatambay na motorcycle taxi rider para hanapin sa EDSA ang motorista pero bigo silang makita. Umabot sa 5,196 pesos and 45 centavos na halaga ng diesel ang naikarga na hindi binayaran ng motorista. Ang masaklap ayon sa pampatendan, ibabawas ito sa kanyang sahod. Sa akin po, binawas yan. Pumirma po ako ng deduction letter po. Sobrang hirap po sir. May anak po kasi ako nagdedede, gagatas. Pati sobrang abala rin po sa istasyon namin sir. Nai-report na ang insidente sa Laloma Police Station. Nagsasagawa na sila ng follow-up operation. Kahit may kuha ng CCTV, hindi malinaw ang plate number na nasa harapan ng sasakyan. Ang plaka naman sa likurang bahagi may takip na tela. Nakipag-ugnayan na ang pulisya sa MMDA at LTO. Nakapag-backtracking na rin po kami sa mga CCTV na pinanggalingan ng suspect at nag-forward tracking na rin po kami ng mga CCTV rin kung saan papunta po itong suspect. Kagabi, tinungo ni QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ang gasolinahan kung saan nangyari ang insidente. Hindi pa po namin nakausap yung may-ari ng gasolinahan, kaya naggumawa na lang po kami ng letter at inaanyayahan po namin siya dito sa aming istasyon. Umaasa naman ang pampatendan na sa lalong madaling panahon ay matukoy ang pagkakakilanlan ng motorista. Sana sumuko ka na at pagbayaran mo yung ginawa mo sa akin. Ang laking provision ginawa mo sa akin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makakuha ang panig ng pamunuan ng gasolinahan. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Isa pa ngang insidente ng gas and run ang nahulikam din sa Bacolod City. Sa kuha ng CCTV, tila normal lang na nagpapakarga ang sasakyang yan sa isang gasolinahan. Pero lumarga lang ito pagkatapos ng hindi pa pala nagbabayad. Ayon sa manager ng gasolinahan, 500 piso ang halaga ng ipinakarga at tinakasan ng driver. Hindi na ito kinalta sa sahod ng gas attendant na bago lang anya sa trabaho. Naikipag-ugnayan ng pulisya sa LTO Negros Island Region para matunton ang driver. Semana Santa sa darating na linggo pero meron daw maasahang ginhawa. Matapos ang ilang linggong walang patid na mega oil price hike, sinabi ng isang oil industry source na posibleng magkaroon ng rollback. Pero para lang ito sa gasolina dahil ang presyo ng diesel, inaasahan pa rin tuloy ang pagtaas. Nakatutok si Maki Pulido. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, magkakaroon daw ng rollback sa presyo ng gasolina. Sabi kasi ng isang oil industry source, maaring asahan ang 1 to 2 pesos na pagbaba ng presyo sa susunod na linggo. Paliwanag niya, maaasahan ng rollback dahil bumaba na daw ng $4.88 ang kada bariles ng gasolina batay sa Mean of Platts Singapore o MOPS average. Ginagamit ang MOPS sa pagpresyo ng petrolyo sa Pilipinas. Pero may isa ring source mula sa isang oil company na nagsabi naman na hindi rollback kundi price hike ang maaasahan na pwede pang umabot ng 3 pesos kada litro.
Pero pagdating sa diesel na gamit ng karamihan ng mga tsuper sa pampublikong sasakyan, tila wala pa ring patid ang pagtaas ng presyo. Pero ang pakonsuelo, hindi na ito kasing taas kumpara sa mga nagdaang linggo. Sabi ng isang oil industry source, sa pump price, inaasahang tataas ang diesel ng 5 to 8 pesos kada litro sa darating na linggo. May isa pang source na nagsabing pwedeng umabot ang taas singil ng hanggang 11 pesos. Hanggang kagabi, tumaas kasi ang average na bentahan ng diesel sa Min of Platte, Singapore ng $14.15 ang kada bariles. Ang ibig sabihin ng mga presyong ito, para kay Jay na isang delivery truck rider, malaking bawas sa kita. Balak na kasing magbawas ng biyahe ng amo niya at magro-rotate na lamang ang mga driver. Per biyahe lang po kami. So pag wala kaming biyahe, wala kaming kita. Buti yung bus namin mabait, pinapabali-bali kami pag wala kaming biyahe. Pero bali pa rin yun, pagdating ng araw, kakaltas pa rin sa sweldo namin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Pagdating sa supply naman, sasapat na hanggang Hunyo ang imbak na langis ng Pilipinas. Ayon po yan sa Pangulo. Ang dahilan sa pagtutok ni June Veneracion. Nang magsimula ang gulo sa Middle East, tatagal na lang hanggang Abril ang imbak ng supply ng langis ng Pilipinas. Kaya nangamba ang marami. Pero may dumating ng bagong supply, kaya sabi ng Pangulo, hanggang Hunyo na ang itatagal nito. Meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Pero patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply. Kasabay niyan ay nakatuon din ang gobyerno sa paghahanap ng paraan para mabawasan ang epekto ng pagmahal ng petrolyo. Naideklara na ang State of National Energy Emergency at naisabatas na ang pagbibigay sa kanya ng kapangyarihang tapyasan o suspindihin ang oil excise tax. Ang isinusulong naman ng ilan na ibasura ang oil deregulation law, pinag-aaralan pa. Nothing is being discounted. Ibig sabihin, lahat ng maaring gawin upang meron tayong magawa para tulungan na pagaangin ang epekto nitong nangyari nitong gera sa Middle East ay talagang pinag-uusapan namin. But what we are focused now is immediate. Sinabi yan ng Pangulo pagkatapos dumalo sa graduation ceremony ng Philippine National Police Academy silang paglaog class of 2026. Sa harap ng krisis sa Middle East, kinonsulta rin ng Pangulo ang ibang leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kung itutuloy ang ASEAN Leaders Summit sa Cebu sa Mayo. Aniya, napagkasundo ang ituloy ito, pero iiklian at sisimplihan para makatipid. Tuloy tayo sa May 7, May 8, but as I said, it will be a very bare-bones summit. It will be over a period of maybe a day and a half, imbes na yung mahaba all day what we had planned. Tuloy din ang isa pang ASEAN Summit sa Nobyembre, pero aalamin din ng Pangulo kung ano ang sentimiento ng iba pang ASEAN leader kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Napapag-usapan ngayon ng pagpapatupad ng price freeze sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng krisis sa langis. Ayon sa Palasyo, pinag-aaralan ito ng Malacanang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig ng Senado kaugnay sa krisis sa langis, tinanong ni Senador Bam Aquino ang mga opisyal ng gobyerno tungkol sa Executive Order 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Bakit daw sa energy lang at hindi State of National Emergency para mas malawak ang saklaw? Aniya, sa executive order, hindi nabanggit ang tungkol sa paglalagay ng price freeze sa pangunahing bilihin para makontrol ang pagsipa ng presyo. I don't think it addresses the concern when it comes to basic goods, basic necessities and basic commodities and essential goods. I want to clarify, meron ba tayo ngayong price ceiling sa essential goods and basic commodities? Meron ba? No price freeze as of now, Mr. Chair. Sagot naman dito ng Malacanang, kabilang ang price freeze sa mga pinag-aaralan nila. Hindi po nating sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito. At ito po ay babalansihin at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan. Balanse para sa oil industries, balanse para sa taumbayan.
Iniinda na ng mga mamimili ang tumataas na presyo ng bilihin. Si Carmina, nagsabing nagpapadala man ang anak na OFW, halos hindi pa rin daw sumasapat sa hina ng kita ng mister na isang jeepney driver. Buti na lang po sa awa po ng Diyos, ang itong anak po na sa Taiwan, nagpapadala po siya kahit papano. Kung wala naman po ito po, naghihirap po kami. Payag pa ng grupo ng mga supermarket, nag-abiso na ang isang manufacturer na sa Abril, magtataas na raw ang presyo ng mga ilang produkto gaya ng instant noodles, pasta at delata. Ang problema yung mga nasa probinsya nga kasi nga yung delivery cost. Shipping, tumaas by 30 to 45%. Yung iba, kapag shipping hanggang port or pier, dadalhin pa dun sa tindahan. So another tracking na naman ang babayaran. Nagsabi na rin ang Department of Agriculture na kung magtutuloy pa ang krisis, maaaring umabot sa halos 600 pesos ang kilo ng baboy at 300 pesos naman ang kilo ng manok. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sinabi naman ng Department of Trade and Industry na stable pa ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa ilalim ng RA 7581 o Price Act, may kapangyarihan ng Pangulo na magpatupad ng price ceiling sa mga pangunahing bilihin depende sa sitwasyon. Pero kahit na may deklarasyon ng State of National Energy Emergency, sinabi ng DTI na walang umiiral na automatic nationwide price freeze. Dagdag ng DTI, 21 major manufacturer ng essential goods ang nangakong hindi magtataas ng presyo sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Bumulusok sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan kanina sa 60 pesos and 55 centavos kada dolyar. Bago yan, sumadsad pa sa 60 pesos and 57 centavos ang kada dolyar sa intraday trading. Ito na ang pinakabagong record low sa kasaysayan kasunod ng naitala noong Lunes, March 23. Sa gitna ng krisis sa langis, muling inilutang ng business tycoon na Sinamon ang alok na ibenta pabalik sa gobyerno ang Petron Philippines, ang kaisa-isang oil refiner ng bansa. Matatanda ang dating government-owned and controlled corporation ng Petron hanggang ibinenta ito sa pribadong sektor noong 1994 sa ilalim ng privatization program ng gobyerno. Ayon kay Ang, una niyang inalok na ibenta ang kumpanya noong taong 2021 at hanggang ngayon daw ay bukas siya rito kung sa tingin ng gobyerno ay mas makatutulong ito sa mga Pilipino. We will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwala yung sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung Petron sa akin kung tingin nila mas magaling sila magpatakbo Walang problema ngayon sa supply pero mahalaga pa ring magtipid sa konsumo. Yan po ang palala ng Meralco sa gitna ng isinagawang pagsasaayos sa mga kable ng kuryente sa Antipolo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Maingat na tinanggal ng mga Meralco line crew ang mga kable mula sa mga poste ng kuryente sa Antipolo sa Rizal bilang bahagi ng Anti-Urban Blight Program. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Antipolo sa Rizal, layo nilang ayusin ang mga pasilidad para masigurong ligtas sa mga tao, lalo't malapit ito sa simbahan na dinarayo tuwing Holy Week. Karamihan daw sa mga wires abandonado na. Pag nag-overload yan at bumigat ng bumigat yan, nako-compromise yung aming facility, nako-compromise yung aming mga poste. May mga instances na mababa yan, no? Pagka hindi mo na check mabuti at dumating sa punto na tamaan yan ng mga malalaking truck na dumadaan, di buwal yung poste mo. So, kailangan ayusin mo yan na mabuti. Masiguro mo na safe yan. Kasabay ng pag-aayos ng mga linya ng kuryente ang paalala ng Meralco sa kahalagahan ng pagtitipid ng konsumo. Sa gitna yan ang patuloy na kaguluhan sa Middle East na nagdudulot ngayon ng problema sa supply ng krudo na sinabayan pa ng pagpasok ng tag-init. So far, we're okay as far as supply is concerned. But still, having said that, kailangan pa rin natin po na magpatupad ng isang agresibong energy efficiency campaign.
Malaking tulong daw ang pagpapaikli ng operating hours ng ilang malls sa bansa bilang pagsuporta sa energy conservation efforts. Makatutulong rin daw kung maging mga households gumawa rin ng paraan para mapababa ang konsumo. I think there is already a pronouncement from no less than government that they are expecting already as early as April na tumaas yung presyo ng kuryente. And usually during the summer months, even without the Middle East crisis, we already see the movement of rates usually goes upward. Ang may bahay na sipat, 4 ang aircon sa bahay, kaya umaabot raw ng 8 hanggang 10,000 pesos ang buwan ng electricity bill. Bawal magbukas ng umaga hanggang hapon, sa gabi lang pag matutulog. Ayon sa Meralco, malaking tipid kung gagamit ng mga inverter na appliances tulad ng inverter na aircon at inverter na ref. Itong conventional ref na ito halimbawa kumukonsumo ng mahigit 20 pesos kada araw, kumpara sa isang inverter na ref gaya nito na nasa mahigit 12 pesos kada araw lamang ang konsumo. Suma total, nasa mahigit 50% ang maaaring masave ng isang consumer kada buwan. Malaking tulong din daw sa pagtitipid ang pagpapanatiling malinis ng mga aircon pati electric fan. Even inverter or conventional, basta mandumi po yung ating aircon, nakaka-apekto po ito sa performance. Kasi yung airflow ng hangin natin sa loob, hindi na po siya maganda dun sa ikot sa aircon natin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Humigit kumulang 1 milyong bahay ang masusuplayan ng kuryente sa tulong ng bagong tuklas na gas well ng Malampaya. Pakakabain nito ang operasyon ng nabanggit na natural gas source. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito ang flaring operations na isinagawa mula sa Noble Viking drill ship ng Prime Energy sa karagatan ng Palawan kamakailan. Ang flaring o yung apoy na nakikita sa video ang indikasyon kung gaano kalakas ang natural gas na natagpuan sa ilalim ng dagat. Si Pangulong Marcos ang nag-anunsyo ng matagumpay na drilling at testing sa Camago 3, isang bagong tuklas na gas well ng Malampaya na 5 kilometro lang ang layo sa kasalukuyang platform. Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa inyo? It means more power, steadier power, and cheaper power. Ayon sa Presidential Communications Office, ang Camago ay kayang mag-produce ng 60 million standard cubic feet ng gas bawat araw na makapagsusupply daw ng kuryente para sa humigit kumulang 1 milyong kabahayan. Mas mura rin daw ang natural gas mula dito kaysa sa imported. 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour ang gas mula sa Malampaya, malayo sa 10 pesos and 30 centavos na halaga ng imported liquefied natural gas. Bawat piso matitipid dito ay malaking tulong sa budget ng bawat pamilyang Pilipino. Magiging mas stable ang ating supply ng kuryente. Ang Malampaya Gas Field ang pinagmumula ng gas para sa ilang power plant na nagsusupply ng 35 hanggang 40% ng kuryente ng Luzon, imbis na bumili ng langis sa ibang bansa bilang panggatong ng mga power plant. Sa Malampaya East 1 at Camago 3, mapapahaba raw ang operasyon ng Malampaya ng 6 na taon. Ayon sa Prime Energy, makapagdi-deliver ito ng unang gas mula sa Camago 3 at Malampaya East 1 o yung tinatawag ng Malampaya Phase 4 sa 4th quarter ng 2026. Susunod daw nilang ididrill ang bagong Pag-asa Exploration Well na 30 kilometers ang layo sa Malampaya platform. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Magpepetisyon muli ang isang transport group sa LTFRB para ibalik ang naudlot na hiling nila para sa dagdag pasahe. Sa tindi na nga ng hinaharap na pasakit ng transport sector, nagbawas na ng biyahe ang mga bus sa Metro Manila. Nakatutok si Joseph Morong. Kahit tirik ang araw sa katanghalian, ikinasa ng grupong Piston at iba pang transport group ang ikalawang araw ng kanilang tigil pasada. Sa init na himatay na ang relihistang ito, hindi pa man nagsisimula ang pagmarsa, pero nagkaroon naman sa ulit ng malay.
Para sa mga transport group, tuloy-tuloy na penitensya yung walang haba sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na wala pang kasiguruduhan kung kailan matatapos. Kaya naman tutulak ang grupong ito papunta sa Menjola galing sa Quezon City. Magkakaroon pa tayo ng mga continuous na mga pagkilos, iba't ibang protesta hanggat hindi tinatanggal ni Bongbong Marcos at ibinabasura yung old regulation law at yung pagtanggal sa isa-isa at sasabat sa langis. Dagdag pa ng piston, magpepetisyon ulit sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ibalik ang naudlot na dagdag singil sa pamasahe. Magpapail tayo ng karagdagan para doon sa, sabi natin, sapat na matutulungan yung ating mga driver at mga operator. Magpapail tayo bago matapos itong buwan. Pagdating sa Menjola, pinayagan naman ng grupo na magkilos protesta. Naiintindihan natin yung ating sitwasyon ngayon at hindi lamang po yung ating mga kababayan, kami rin din po ay apektado. Lahat po tayo apektado. Sa Quezon City, hinarangan ng mga nagpoprotesta ang kahabaan ng elliptical road, kaya nagdulot ito ng pagbagal ng trapiko. Sa Cebu, ang ilang transport group kasama ang mga progresibong grupo ang nagdaos din ng kilos protesta bilang pakikiisa sa nationwide transport strike. Maliban sa noise barrage, idinaan sa pagsayaw ng mga kabataan at mga tsuper ang kanilang mga panawagan. Sinida na isang cancer patient, nagsabing kung dati araw-araw siyang naihahatid sa trabaho ng mister niya na motorcycle taxi rider, ngayon hindi na. Hirap pa naman siya makasakay ng bus dahil kapansin-pansin na kaunti na ang pumapasada. Sobrang mahal, sir. Sa Montalban, walang mga jeep doon? Hindi gaano, sir. Hindi lahat talaga nagaano. Iwan ko ano pang nangyayari. Ang bus na ito, 3 oras naman ang naghihintay ng kumukonti na ring pasahero, kaya hirap silang mabawi ang puhunan. Kanginang umaga, paluwas namin, hindi man nga kami na-sitting. Hindi kami napuno. Galing kaming road to, hanggang gym, ang koleksyon lang namin to 7. Dati 3.5. Sabi ng Mega Manila Consortium Corporation na grupo ng mga city buses sa Metro Manila, nagbawas na sila ng hanggang 20% na mga bumabiyahe nilang bus para makatipid sa diesel. Nagkaroon kami ngayon ng rotation. Nagbabawas kami ng bus, konti lang. Halimbawa, if you have a 20-unit thing, tapos ng operator, pwede ba bawasan muna natin ng 5? And then yung mga hindi magdadrive ng 5 na yon, they are the priority tomorrow. Shifting. Parang shifting kami. Huwag lamang daw sana ang tumaas pang lalo ang presyo ng diesel. Walang katapusan. Alam mo, natatakot ako baka sa next week, another Tuesday, baka sabihin, another 30 pesos. Hindi na talaga, matutulog na lang ang mga operator dito dahil they cannot afford anymore. Susulatan daw nila ang Pangulo para hinging sagutin na ng pamahalaan ang itataas ng presyo ng kanilang petrolyo. I-take itong diesel ng 55 per liter, whatever is the difference, kasi di natin alam yung mangyayari, baka magiging worse na worse situation. Ang magsasubsidize sa amin ng gobyerno doon sa difference ng 55 para ang effect nun sa amin, continuous operation. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. 10 oil tanker umano ang pinadaan ng Iran sa Strait of Hormuz, ayon kay US President Donald Trump. Ang panggigipit sa Strait of Hormuz na daanan ng mga supply ang itinuturong dahilan ng pagsipa ng presyo ng langis. Yan at iba pang update sa gera sa Middle East sa pagtutok ni Salima Refran. Sa inalabas na lang video, sunod-sunod ang pagpapakawala ng missile ng Revolutionary Guard ng Iran. Sa gitna yan ang paghimok ni US President Donald Trump sa Iran na aksyonan na ang nilatag nilang proposal para matultukan ng giyera. Nauna nang sinabi ng Foreign Minister ng Iran na bagaman pinag-aaralan na ng Tehran ang proposal ng Amerika ay wala umanong dialogo o negosasyon para wakasan ang krisis. Giit pa niya hindi maituturing na negosasyon o dialogo ang mga mensaheng pinadataan sa mga anyay-friendly country. Pero sa pagharap ni Trump sa isang cabinet meeting sa White House, sinabi niyang desperado ang Iran na makipagnegosasyon dahil nagtamo ito ng anyay matitinding pangkawasak mula sa mga atake ng Amerika at Israel. And they'll tell you, we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal.
we'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. At bilang pagpapakita ng goodwill gesture sa kanilang negosasyon, ayon kay Trump, nagpadaan ng Iran ng 10 oil tanker sa Strait of Hormuz na nauna na niyang inilarawan bilang regalo mula sa Iran. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. Naunang sinabi ng Iran na sarado lang ang Strait of Hormuz sa kanilang mga kalaban. Pwede raw dumaan ang mga barko ng mga bansang walang kinalaman sa gyera, basta raw makipag-ugnayan sa kanila. Sinabi rin ni Trump sa kanyang Truth Social account na palalawigin niya ang tigil atake sa mga planta at iba pang energy infrastructure ng Iran ng 10 araw o hanggang April 6. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok 24 oras. Pagtugon sa oil crisis ang isa sa inaasahang pag-uusapan sa nagaganap na bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China. May komento ang isang foreign affairs official tungkol sa tagal ng joint oil exploration kung magkakaroon. Nakatutok si JP Soriano. Kasunod ng pagbanggit ng Pangulo at Chinese Embassy sa pagiging bukas sa joint oil exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, may inaasahang pag-uusapan kaugnay sa oil crisis sa 11th Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng parehong bansa sa Fujian, China mula ngayon hanggang bukas. Ayon yan kay Foreign Affairs Undersecretary for Policy Leo Herrera Lim. Explore namin na mag-exchange ng views on potential values for cooperation. Exchange of views on yung impact ng crisis sa Middle East, areas for cooperation, whether it's oil, fertilizer, food, and whether we can use the energy crisis as opportunity to have platforms for cooperation para may energy security within the region. Gayunman, matagalaan niya ang mismong paghahanap ng langis sa West Philippine Sea. Gayon din ang pagkuha rito, kaya may ibang pwedeng talakayin kaugnay ng pag-source ng langis. Yung oil exploration, mahabang proseso yun. Siguro hindi ma-harvest yun within 5 to 10 years yung end product. Pero yung fact na China has a lot of refineries and refined products and yung ibang opportunities for say ano bang potential for renewables in the Philippines in terms of share. Sa datos ng Department of Energy noong taong 2020, lumalabas na mahigit 6 na milyong barrels ng langis at mahigit 7 bilyong cubic feet ng natural gas ang posibleng meron sa West Philippine Sea pero di pa natatagpuan. Kabilang sa pinaniniwalaang mayaman sa natural gas ay ang Recto Bank o Reed Bank na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na kinatigan ng 2016 Arbitral Award. Pero inaangkin din niya ng China at isa sa mga hadlang sa paggalugad ng langis doon. Issue rin kamakailan ang pangaras ng barko ng China sa ating mga barko malapit sa Pag-asa Island na hindi pa naidetalya ni Undersecretary Lim kung pag-uusapan sa Fujian. Ang tuloy sa ngayon ang pagpapalakas ng defense cooperation ng Pilipinas sa ibang kaalyadong bansa. Kahapon pinirmahan na ang Philippines-France Status of Visiting Forces Agreement o ZOVFA sa Paris, France. Inaasahang palalakasin ng kasunduan ang kooperasyon ng France at Pilipinas, pati na rin ang pagkakaroon ng legal na proteksyon sa pagitan ng AFP at French Armed Forces. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ilang rider na hindi nabigyan ng ayuda kahapon ang naabutan na sa Day 2 ng payout para sa kanila. Pero meron pa rin mga walang nakuha. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kahit naka-wheelchair at may iniindang sakit sa paa, nagpunta sa Mandaluyong City Hall ang motorcycle taxi rider na si Roger Abusa. Isang buwan pa raw kasi bago siya muling makakapamasada matapos madisgrasya at maitukod ang paa nung nakaraang buwan. Sayang po, pangdagdag po sa lalo't hindi po nakakabiyahe. Laki pong tulong. Tiniis din ni Joel ang puyat at pagod na dumiretso sa pagkuha ng ayuda matapos magdamag na magtrabaho. Dagdag sa ng anak ko kung tuition sa school. Sobrang mahal ng gas. Parang dumubli yung
presyo. Ito na ang pangalawang araw ng pamamahagi ng ayuda sa mga delivery at motorcycle taxi riders dito sa Mandaluyong City na target raw mabigyan ang nasa 3,500 na riders. Ang mga hindi nakakuha ng kanilang mga ayuda base doon sa 2 araw na schedule ay muli raw bibigyan ng panibagong schedule para sa kanilang claim. Kahapon, mahigit 1,300 rider ang nabigyan ng ayuda sa lungsod. Tuloy-tuloy din ang payout sa Pasig City. Pero ang rider na ito na madaling araw pumila, umuwing luhaan dahil hindi nakuha ang ayuda. Nagkamali po sila ng apelyido ko hindi ko naman po kasalanan. Ang nakalagay po kasi sa payroll list ko, De Ramos. Hindi ko naman apelyido yung letter D, letter M ako babasihin ko ngayon yung letter M ngayon. Ngayon ako pupunta. Tinuturo-turuan lang ako, pasapasahan lang ako Sabi ng nangangasiwa sa payout, nagkamali sa apelyido ng rider kaya nailista siya sa mga unclaimed beneficiary. Magtatakda raw sila ng panibagong schedule para maayos ang problema sa kanyang apelyido. Pero ang 2 rider na ito walang katiyakan kung mabibigyan pa. Wala raw kasi sila sa listahan kaya nagsadya na sila kanina sa pinagkukuhanan ng ayuda. Wala rin po Sabi, magpalistak. Kailangan pa ba namin maghintay ng mga ilang buwan, taon? Nahihirapan na nga kami bumiyahe tapos yung oras pa namin nauubos dito. Aminado si DSWD Secretary Rex Gatchalian na malaking hamon ang pag-aayos ng listahan ng mga benepisyaryo. Sa mga kasong wala sa listahan, sinabi ng kalihim na pagkukulang ito ng mga Transport Network Company o TNC. Hihingi ng paumanhin. We are working on different modalities to perfect those lists. The drivers should take it up and blame their companies, yung mga TNC nila. Pinag-aaralan na rin ng DSWD kung paano maayos ang proseso ng pagpila at pagkuha ng ayuda. The process is there, the systems are there, but we require kasi the physical appearance kasi nga nag-worry kami that the lists are not updated. We need to see the person together with your driver's license. We check so many things. Like may nakikita kami doon na kolorum pala, expired na yung license pero namamasada pa. So this first round is all about validating the list that are being submitted to us from various sources. Hindi rin isinasantabi ng ahensya ang mga suhestyon na gawing online ang payout ng ayuda. Pero mas importante anya sa ngayon na maayos muna ang kanilang listahan. Sa Lunes, ipagpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda na bantay sarado ng mga pulis. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Magpapatupad ng pinaikling operating hours ang ilang mall chains simula sa Lunes, March 30. Karamihan sa mga mall ay magbubukas ng 11 a.m. pag weekdays at 10 a.m. pag weekends at magsasara naman ng 9 p.m. weekday man o weekend. 2 iba pang mall chain ang halos pareho ang schedule maliban sa 10 p.m. ang kanilang closing kung weekend. Iba-iba naman ang schedule ng isa pang mall chain, depende sa branch. Layo ng hakbang na makatulong sa pagtitipid ng kuryente sa gitna ng State of National Energy Emergency. Sa likod ng mahal na presyo ng langis, bawat piso mahalaga. Lalo para sa mga driver na pilit pa rin pumapasada, maitawid lang ang pang-araw-araw sa kakarampot na kita. Kaya naman may mga ginagawa na ring hakbang ang ilang LGU para tulungan ng mga driver, pati commuter. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa mga libreng sakay umasa ang maraming stranded sa Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Kasabay kasi ng pagdami ng commuter ang paghinto muna sa pamamasada ng ilan dahil sa mga mega oil price hike. Sa Quezon City, tuloy-tuloy ang libreng sakay ng pamahalaang lungsod. May 8 ruta ang Q-City buses mula Quezon City Hall o mula sa Mabuhay Rotonda na nagsimula taong 2020 noong kasagsagan ng COVID pandemic. Mga dati nang biniling electric vehicles ng City Hall naman ang dineploy na libreng sakay sa Pasig. Sa ngayon, Caruncha Avenue hanggang sa temporary Pasig City Hall at pabalik ang ruta nito. Habang sa ibang lungsod, may mga truck na naglibot. Suhestyon ng ilang driver at eksperto, arkilahin na lang sila habang problemado pa sila sa gastos sa pagpapagas. Sige, sabi ng Manila City Hall. Para sa kanilang libreng sakay, kinausap nito ang mga lider ng mga transpo group sa lungsod.
Hiramin ko po ang oras, ang driver, at sasakyan ng operator para ibigay ang serbisyong libreng pamasahe. Hindi na sila maniningil sa mga pasahero. Sa halip, babayaran bawat driver ng 3,000 pesos kada araw kung traditional jeepney at 6,000 pesos kung modern jeepney. Diyan na nila kukunin ang pang-boundary at pampagas at ang matitira, sure nakita na ng mga driver. Para lang ito sa mga bumabiyahe sa loob ng Maynila, nalalagyan nila ng ganitong tarp. Pag nakita niyo po ito, hindi niyo po kailangan magbayad. Halos 1,500 jeepney ang babiyahe, pero 5 piling araw pa lang sa ngayon. Sa March 30 hanggang 31 at April 6 hanggang 8. Hirit ng ilang nakausap namin. Sana sagot na rin ng City Hall ang kanilang pampagas. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.